Uy mga kaibigan! Ngayong gabi, may kwento akong nakakakilabot na ibabahagi sa inyo tungkol sa isang lumang bahay sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Mayroong isang bahay na bato na napaglipasan na ng panahon. Matagal na itong walang nakatira at ang sabi-sabi may multo raw dito. Isang maulan at madilim na gabi, isang grupo ng magkakaibigan ang naglakas loob na pasukin ito. Yusero sila, matatapang, at sabik na malaman ang misteryo. Pagpasok nila sa bahay, dahan-dahang bumukas ang pinto na may kasamang langit-ngit. Makapal ang alikabok sa hangin at ang sahig na gawa sa kahoy ay nag-iingay sa bawat yapak nila. Lumalim pa sila sa loob. Ang bawat hakbang ay umuugong sa tahimik na pasilyo. Biglang may narinig na mahinang bulong ang isa sa kanila, si Marie. Lumingon siya sa mga kaibigan niya. Narinig niyo ba yon? Pero wala namang ibang nakarinig. Binalewala lang nila ito at nagpatuloy sa paglilibot. Sa loob ng isang kwarto, may nakita silang luma at basag na salamin. Pagtingin ni Marie dito, hindi ang sarili niyang refleksyon nakita niya, kundi ang mukha ng isang babae, maputla at tila nalulungkot. Napasigaw siya at dali-daling lumapit ang mga kaibigan niya. Jenna, anong nangyari? Tanong nila. May babae sa salamin. Umiiyak na sabi ni Marie. Biglang umihip ang malamig na hangin sa kwarto at namatay ang mga flashlight nila. Sa dilim, narinig nila ang parehong bulong. Mas malakas na ngayon, tulungan niyo ako. Natataranta, kinapakapa nila ang daan palabas. Pagdating nila sa pinto, bigla itong sumara ng malakas. Na-trap sila sa loob. Takot na takot. Nagkumpulan sila, nagdadasal na sana ay magumaga na. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao na isinumpa ang bahay na iyon at ang espiritu ng babae ay gumagala pa rin, naghahanap ng tulong. Kaya, kung mapadaan kayo malapit sa isang lumang bahay na bato, mag-ingat kayo. Hindi niyo alam kung sino o ano ang naghihintay sa loob. Magandang panaginip!